Alright, magandang araw mga pare. Ako nga pala si Paring RJ at welcome dito sa Paring RJ TV kung saan pag-uusapan na naman natin ang maiinit na issue sa lipunan. Nako. Ito na, ito yung isa sa pinakamainit na issue ngayon. Ito yung pagharap ni BP Sara dito sa mga salot sa lipunan. At alam mo yon, biruin mo, napakarami nila doon sa kabilang part nung hearing, sa kabilang hanay. Tapos si BP Sara doon sa kabila, siya lang mag-isa. Ganong katindi. Tapos sasabihin nyo, takot yung ali. Wow. Iba kayo. So ito na nga, hinarap na ni BP Sara itong mga animal na to. At hindi tayo nagkamali dahil kung ano-ano na naman ang itatanong sa kanya, alam mo yon, budget deliberation, pero yung tanong sa kanya, pang impeachment. Okay ka lang, te? Yung isa dito na si Reneco na tinanong kung pinsan niya ba si Zaldico. Ewan ko bakit tinanong ni BP Sara yon. Alam nyo naman yan, si BP Sara, hindi naman yan pupunta sa gera nang walang nalalaman yan. O walang kaalam-alam yan. O sasabi natin na nagtanong lang siya randomly. 'Di ba? Hindi niya itatanong yung basta-basta kung si BP Sara walang iniisip na, alam mo yun, parang ewan ko, baka patibong yun. Baka patibong. So eto, bago tayo mag-umpisa mga pare, please subscribe to my channel at huwag kakalimutan mag-like at mag-share ng ating mga videos. Ganon din po, paki-follow ang aking Facebook page na Paring RJ at huwag nyo rin kakalimutan yung aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Pero bago tayo mag-umpisa dito sa balita natin, sa videos natin, tingnan muna natin ito, yung number 1 fan ni BP Sara, kung sino. Eto hindi Banateros ang number 1 fan ni BP Sara. Hindi yung mga sinasabi nating mga DDS ang number 1 fan ni BP Sara. Sino kaya? Sino ba? Yung talagang susundan siya kahit saan, talagang makakuha lang ng picture. Sino ba yan? Sino ba yan, Paring RJ? Sino ba yan? Pakita natin Hayun na! Tiyangin na, no? Ano yan? Ima My Day ni Castro yan. Tapos ang nakalagay doon sa My Day niya, my future president. Woo! Talaga naman, Castro. Anak na. Alam nyo kinakabahan tong mga to. Bakit? Kasi pag upo na yan si BP Sara, nako po, yari na talaga. Magkakaalaman na talaga. Nagkakaalaman na kung ano mangyayari dyan. Naglalag na naman tayo. Ano ba yan? At kaya tayo naglalag, no? So magkakaalaman tayo ngayon kung pag naupo to si BP Sara sa 2028 at malamang mangangatal tong mga to. At syempre, ang number 1 fan niya si sasabihin ko sana si Claire Castro. Isa rin yun sa fan ni BP Sara. Eto ano pangalan nito? Franz Castro. Yun. Ba't di pa ito nakukulong tong baliw na to? Di ba convicted to? Ba't hindi pa ito nakukulong? Ito lang yan, convicted. Yung nakakapagtaka nga Yung si Pastor Kibuloy na hindi pa naman nahahatulan ng talagang nasasabi natin na convicted, nakakulong. Nakadetain. Etong si Franz Castro na mismong korte ang nagsabi na ito convicted. Ba't yan? Ba't nakakagala yan? Ano to? Pakipaliwanag nga. Bakit? Talaga naman, Ang nakalagay dyan sa niya, nakakatuwa. My future president. My day niya yan. Naku. Tapos may heart na, may kamay na nakaganon. Tapos may heart na kulay green. Yan. Anis. Number 1 fan yan, si Castro. Kakaiba talaga. Sige, ayaan niya natin yan si Castro. Panoorin natin to mga pare. Ito yung galing to dun sa ito yung hearing na nangyari dyan.
Panoorin natin. Actually, pinagtanggol. Hindi naman pinagtanggol. Kumbaga, si Suntay kasi, medyo na, ano ba yung mga tanong nyo? Ba't ganyan yung mga tanong nyo sa Vice Presidente? Hindi naman dapat yan ang itanong nyo. So, panoorin natin ito mga pare. The reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. Mr. Chair, I'd like to Ito na, ask ito na. Sige, another follow-up question. Ilan po yung staff and security na dala po ng Office of the Vice President in these trips? Ito ilan daw yung staff and security na dala ni Vice President Sara Duterte sa mga travel niya? Pinaliwanag na to ni VP Sara. Papaliwanag niya dito kung kung bakit siya may dalang security doon, bakit siya may staff. Pinaliwanag niya yan dyan. Okay? Tapos etong alin na to, ito si ate. Paulit-ulit. Ano ka ba? I-straight ko yung buhok mo eh. Sinagot niya na, uulitin pa ulit. Kaya sumagot yan si Suntay mamaya eh. Panoorin natin. Na funded po, na of this breakdown ng fund na binigay. Tawa siya. Uy, lagay mo na akong sir ba? Kanang. Madam Chair, for the security, I understand they recommend, the Armed Forces of the Philippines recommend 3 to 4. Okay. Sabi, hindi pwedeng mag-travel ang isang opisyal ng gobyerno na, alam mo yun, kailangan requirement na merong ibibigay yung AFP na security para dito sa mga opisyal ng gobyerno. For example nga, kay VP Sara, 3 to 4 security ang kailangan pag aalis siya ng bansa. Whether I think it's personal or masasabi natin na business o yung para sa, alam mo yun, yung political travel o personal travel, basta ganon. Kailangan meron siyang security lagi. Ay, nagtataka ko dito, hindi alam to ng mga kongresista, ba't? Pwede staff. Itanong niya kung staff. Ilan po bang staff ang dinadala niyo dyan? Kagaya po ba yan sa presidente na 10? O ilan po ba? Di ba? Kailangan daw yan. Requirement daw yan yung magkaroon ng security. Kasi vice president to eh. Tinanggalan na. Anyway, tuloy natin. Security personnel. Unang tanong niya yan. Unang tanong ha. Okay. But the Office of the Vice President only approves 2 security personnel. 2. And for the Office of the Vice President personnel, that's 1 ceremonial and diplomatic affairs employee, 1 for MPRD, that is the media relations, and public affairs division, and then 1 for as assistant to the Vice President. So those are the approved personnel who joins the Vice President. So 3 daw. Yung isa pang media, yung isa pang personnel, tapos meron pang isa siyang binanggit. So 3 yung personnel niya. Pag yung trip niya hindi personal, okay? In her trips. Sagot. To clarify, Mr. Chair, these personnel in total ay sinagot ng OVP fund of totaling 7.4 million pesos sa ating mga foreign trips. Madam Chair, not all foreign trips, as I mentioned. Security is always recommended. Okay, security kailangan laging kasama. So walang question doon. Kasi required 'yan. Hindi po pwedeng wala siyang security. Ngayon, sinasabi nito ni lahat ba ng trip mo ilan bang kasama doon? Sinagot ba lahat 'yon? Sabi ni VP Sara, hindi. Kasi yung mga personal trip niya hindi kasama yung Office of the Vice President, yung mga staff doon hindi kasama. 'Di ba? Hindi kasama 'yon basta pag personal trip niya. Pero pag halimbawa, hindi personal trip, kailangan yung kasama. Pakinggan nyo sinasabi niya na maayos, pinapaliwanag niya na maayos at may mga date pa nga yan. By the Armed Forces of the Philippines,
but some trips do not have OVP personnel. Okay. Because there are only 3 trusted OVP personnel who can do the work that I demand from them. And sometimes they are not available. Okay. Tanong ulit. Congresswoman ko. Thank you, Madam Chair. So to confirm, ito pong mga trips na to that was mentioned, are these trips personal in nature that required po yung presence ng personnel Sige, tuloy muna natin bago natin reaksyonan. and staff? Yes, sir, Mr. Chair, I believe, with all due respect, Diba? Ayun na, sumagot na si Suntay. Kasi, ano ba yung tanong mo, ate? Ano ba yung tanong mo? Sinagot na nga. Pwedeng si isama niya, pwedeng hindi, o depende kung personal o hindi. Pero yung tatlong security, automatic yun. Tatlo hanggang 4, automatic yun kasi requirement yun. Tapos, pwedeng hindi niya isama yung mga yun kasi pinagkakatiwalaan ko yun sa mga trabaho sa OBP. Pwede kong isama, pwedeng hindi. O, di ba? Ang kulit. Paulit-ulit ka ng tanong. O, sige, sabagot si Suntay. my colleague in the minority, I believe the question is irrelevant. Because even if the Vice President travels on her personal capacity, we cannot disassociate herself from the office of the Vice President. O, hindi daw pwedeng, kahit personal trip yan, hindi mo pwedeng alisin ang pagiging Vice President ni VP Sara sa kanyang opisina kasi Vice President siya eh. Diba? So, pwede pa rin siya magsama ng staff. Ito naman. Ano ba? Kakainis. Kasi hindi nyo alam yan. Hindi nyo inaaral. Ewan ko hindi nyo ba, bago kayo pumunta dyan, bago kayo sumabak dyan sa mga tanungan na yan, hindi nyo ba muna inaral? Ano bang pwedeng mangyari? Aralin nyo, may mga legal team naman kayo. Sabi mo, abogado ka naman. 'Di ba? Aralin mo kung pwede bang mag-travel ng personal ng pwede ba magsama ng sabihin na natin staff. Pwede ba siya magsama ng staff? Kasi ano lang siya, Vice President. Vice President naman siya. Pwede ba magsama siya ng staff o hindi sa mga personal trip niya? Kasi dapat inaalam nyo muna bago kayo umatake ng umatake. Kaya kayo nagmumukha kayong tangay. 'Di ba? She's still the Vice President. Oh. The reason for the travel is business, but she could also travel in her personal capacity, but she's still the Vice President. So I believe the question is irrelevant. With all due respect with my colleague. Mr. Chair. Ano siya eh? Ano ba itong tanungan nito? Pangkamote. Just to respond po, this is just a mere question. Whether the nature of the trip is personal or business po, or whether it's official. This is a question that I'd like that could be posed, and I hope to post po to the Madam Vice President. Madam Chair, it depends. If I have activities for the Office of the Vice President abroad, the 3 OVP personnel join the trips. But if the trip is purely personal and I do not have events. Yun. Puta simple. Nakanampato naman. Tsaka naka-jot down naman at nakalagay dun sa mga trip niya o nakalista naman dun kung sino yung isasama niya o I think sino yung yung araw o date ng personal trip niya o yung official trip. 'Di ba? Sabi niya naman dito ni VP Sara, ang official trip malamang kasama ko yung mga mga staff ko sa OBP. 'Di ba? Pero pag personal, pure personal, ay syempre hindi. Nagkakaroon kasi ng diyan eh. For example, meron si VP Sara na personal trip. Tapos meron doon sa pang ilang araw niya meron siyang official trip. Siyempre, para sabay-sabay silang pumunta doon, sabay din yung mga staff niya. Siyempre, ano ba naman? Ang kamote. Siyempre, isasabay niya na. Yung alangan naman magpaiwan yung mga niya. O, ganito kayo pumunta kasi hindi personal ko itong pupuntahan eh. O, tsaka na kayo pumunta pag yung
Malamang mga staff niya yan, pagpunta niya doon, isasama na yung mga dapat isama. Yung mga kailangan gawin, ganto, ganyan, ganyan. Ganto, pahinga muna tayo dito kasi personal trip ko to. May gagawin lang ako. Pupuntahan ko si PRRD. Tapos, tsaka tayo lalakad ng official trip natin. Malamang isasama niya na yan. Ano ba, paiiwanan mo pa? Ay, ewan. Hindi ko talaga maintindihan dito sa mga kongresista na to. May maibato na lang, may masabi na lang na kung ano-ano, may padira na lang sa Vice President, puta, kahit hindi niya nila isipin o kahit hindi nila pag-isipan yung gagawin nila o yung itatanong nila, puta, tatanong nila yan. Common sense ang kailangan, mga boss. Alangan namang iiwan mo yun. For example, kami, di ba? Ang Banateros, for example, si Banat Bay may lakad. May lakad ng for example, pupunta ng Japan. Di ba? Ngayon, pupunta siya ng Japan. Kailangan niya yung mga, sabihin na natin kami ang staff niya. Kami Banateros. Sige, punta tayo ng Japan tapos kinabukasan, may meeting tayo kasama kayong lahat. May official meeting tayo, for example, Malamang, yung pag-alis niya nun sa araw na yun, isasama na kami. Alam ka naman, sige, pag na kayo pumunta, sa meeting na tayo pumunta. Kamote yan po siya. Kung may personal man siyang lakad nung gabi na yun, hindi na kami kasama doon. Pero dapat nandun na kami kasi nga kinabukasan, meron kaming meeting. May official trip kami. Ano ba? Dapat napaka-basic na lang yan, pag-iisip. Napaka-basic lang na thinking ba? Diba? Hindi mo na kailangan ano ba? Ati naman. Kaya nagmumukha kayong tanga dahil sa ginagawa ninyo The Office of the Vice President, they do not join. Actually, hindi niya na to pwede kahit hindi niya na to sagutin, walang problema. Pero dahil sa paggalang ni VP Sara dito sa mga animal na to, sinagot niya pa rin. The trips. So in the graph, in the table that I mentioned earlier, those were the trips that the three personnel from the Office of the Vice President joined. But in the case of security personnel, this is something that is beyond the Office of the Vice President. It is decided by the Armed Forces of the Philippines. So yun. Thank you, Madam Vice President. Di ba? Ganun kasimple. Yung security, wala na siyang talaga magagawa doon kasi AFP na ang mag-decide noon. At kailangan yun, parang mandatory yun, kung aalis ang isang presidente o vice president o yung mga official na gobyerno papunta ng trip nila sa foreign trip nila. Whether it's official or personal, kailangan talaga merong security ang bawat official na gobyerno. Hindi ko alam kung sa kongresista kaya hindi nila alam yan. Dahil hindi nangyayari sa kanila yan. Pero dapat inaaral. Alam nyo, simple lang dapat inaral nyo, tapos pwede nyo naman i-chat GPT yan. Sabi mo nga, lawyer ka. Bakit hindi, diba, ang mga lawyer, bago umatake yan, ang mga abogado, bago umatake yan, umarap yan sa mga hearing, ready na yan sa mga nila, sa mga nag-aral na yan, pinag-aralan na nila yan, bago nila harapin, yung mga dapat nilang harapin. Ewan ko sa inyo, bakit ang mga tanungan nyo kasi pang panira lang kay VP Sara Kaya napaghahalataan kayo mga animal kayo. Di ba? Ano nangyari? Yan. Nagmukha kayong tanga. Pinagmumukha nyong tanga o pinagmumukha nyong masama si VP Sara. Anong nangyari? Boom. Umangat palalo si Vice President. At meron pa isang video dito, yung interview niya. Ito naman, patungkol naman to kay Marcos tsaka kay Romualdez. Pag ikaw presidente ba, tapos nakikita mo na based on the budget kung paano binaboy. Ito ang konteksto nito sinasabi kasi ni Marcos gumawa pa si Marcos ng independent body para mag-imbestiga dun sa
nangyayaring flood control o tsaka yung mga ghost project, 'di ba? Andyan nga si Magalong. Tapos sabi naman ni VP Sara Duterte dito, kung ikaw presidente at nakikita mo ng ginagawa diyan sa budget ng Pilipinas, posible namang hindi mo alam yan, presidente ka. Ikaw ang huling pipirma diyan. 'Di ba? So, dapat diyan pa lang sa may kaguluhan na nangyayari niyan, dapat alam mo na. Dapat kausapin mo na yung dapat mong kausapin. Sino yung kakausapin mo? Si speaker, 'di ba? Ng pera ng bayan. Mag-aantay ka pa ba ng komisyon o ng truth commission o ng kung anong komisyon yan? Actionan mo kasi kaagad dapat yan eh. Oh, yun. Actionan mo kaagad. Kagaya nung ginawa ni Pangulong Duterte, wala na komisyon. Ha? Pag may nakita ko na amoy akong ano sa inyo, automatic yan, papaimbestigahan yan. Hindi na kailangan gumawa yung pasikat na sumbong mo sa Pangulo. Ulul! Sumbong mo sa Pangulo, dami mong alam. Tapos meron ka pang sinatawag na yan nga, gumawa ka pa ng panibagong body para mag-imbestiga dyan sa mga ghost project na yan. Hindi na. Pa-imbestigahan mo ng personal o ganito gawin mo. Pag-utos ka ng intel. Kaya may intelligence fund eh. 'Di ba? Ano mo yan, i-direkta mo yan kagad. Imbestigahan niya kung ano nangyayari dyan. Kung may nagawa bang project dyan. Pag wala, putya, papangalanan ko tong mga to. Tapos tatanungin mo yung pinsan mo, ano nangyari? Ba't ganyan na nangyayari dyan? Umalis ka na dyan. Animal ka. Na kahit pinsan kita, di ba? Unang-una, sinabi ko na noon na nagpumili siya ng speaker na involved sa bribery, nakalagay sa isang kaso doon. Yun. Ito yung sa Okada. Yung kaso ni Romualdez sa sa US. Yung nagbigay siya ng tinatawag nating mali-maletang sa pera daw yun. So, doon pa lang, dapat, kung may ganyan ng issue, ba't ka papapili ng speaker na ganyan? Kung may mga ganyang issue, ewan ko nga kung bakit I think siya rin ang naglagay kay Remulla dyan sa pagiging DOJ. Di ba may issue rin yan patungkol dun sa anak niya na nahulihan? Di ba? Tapos, yun na, biglang naglaho na lang na parang bula. Dapat pag may mga ganyang issue sa mga, tsaka kitang-kita huling-huli yun. Kung may mga ganyang issue sa mga sekretary mo o yung mga tao mo, dapat tinatanggal mo na yan kasi ikaw masisira dyan. Bagay, wala ka naman pakialam kasi puppet ka lang din. Sa Amerika, klarong-klaro na doon na involved siya sa racketeering at sa bribery. So, ikaw ba, presidente ka ba, ilalagay mo ba yung ganyang klaseng speaker? Siyempre, hindi na, di ba? So, anong nangyari sa budget natin? Na-racketeering din. Yun. Di ba? Kung ikaw ang presidente, ikaw ang namumuno, tapos nakikita mo na, putang ina, may issue to sa sa Okada, may issue to sa bribery. Dapat, medyo ilang na ako dito. Pinsan, hindi po pwede yan. Kasi, mayayari tayo dyan sa ginagawa mo. Huwag na, manahimik ka na lang at dyan ka na lang sa baba. Lalagay na lang ako ng mga karapat-dapat. Paano niya paano ngayon masasabi natin na bakit hindi niya pinapangalanan, hindi niya sinasabihan? Tapos may mga pautot pa siya na wala akong sinisino, wala akong sisinuhin. Basta kung may ginawa ka masama, aanoin kita. Ganun po, animal, kala mo talaga tunay. Huwag mo kaming Marco, sa mga ata-atake mong ganyan. Hindi pa pwede. Kasi kung talagang concerned ka sa namang nangyayari, matagal mo na pinaalis yan si speaker. 'Di ba? Doon pa nga lang sa BICAM report 'di ba? Blanco. Tapos sa mga insertion pa, ang daming nangyayari. Doon may nakikita ka sa mga ganong bagay o nakikita mo na yung mga ganong katarantaduhan tapos hindi mo pa inaalis yan, kasabot ka rin. Kasi alam mo na nangyayari at posibleng alam namin tapos hindi mo alam. Ano ka, tanga? Well, siguro. Pero imposibleng hindi mo alam yung nangyayari sa Pilipinas. Kaya hindi mo pwedeng sabihin sa amin na wala yan si Insan. Hindi pa pwede. Na dapat asikasuhin mo yung dapat mong asikasuhin. Presidente ka nga eh. Siyempre, sumabog na. Hindi ako makapagsalita sa Department of Public Works and Highways, pero makapagsalita ako sa DepEd kung anong nangyari. At sinabi ko na sa inyo, alam niya, in a cabinet meeting, sinabi sa kanya kung anong nangyari sa Department of Education budget. Ang ginawa niya is nag-change topic siya. So yun.
Change topic pala si sir. Kasi nagme-meeting yan, cabinet member eh. Meeting yan, si Pangulo, tapos yung mga, si VP Sara pang, DepEd Secretary noon. So nagme-meeting siya, tapos sinabi niya, ganito na nangyari, tapos bigla daw nag-change topic. So doon pa lang sa change topic na yun, alam mo na kung sino yung tumatarantado. Kasi kung hindi mo naman papalitan yun, at magiging interesado ka, sige. Ano yan, Madam Sara Duterte, ano yan sinasabi mo na nangyayari na yan? Patungkol dyan sa budget. Sige, pag-usapan natin yan ngayon. Kasi ayoko niyan eh. Ayoko ng mga korap eh. Diba? Yun nga sinasabi niya. Ayoko, hindi ako papayag. Tapos may pautot pa siya, nasasali daw siya sa rally kung hindi siya presidente. Gago, baka batuhin ka ng kamote dun. Animal ka, kung sumama ka. Ka na makisali, animal. Hindi ka karapat dapat. Hindi mo alam yung pakiramdam ng mga Pilipino na nahihirapan. Hindi. Wala kang alam. Isipon na ako sa'yo, buwisit. So, tapos siya, kinukuha niya yung simpatya ng mga Pilipino na gusto mag-rally diyan sa 'di ba, sa tapat ng House of Representatives. 'Di ba nangyari kahapon, I think kahapon 'yun, isang araw. 'Di ba? Yung nangyari diyan, wala. Wag mo nang kunin, hindi mo na makukuha yung puso ng mga Pilipino kasi galit na sa'yo eh. Ikaw nagmalaki ng flood control project eh, tapos nangyari nalubog sa baha ang Pilipinas. Ay sabihin na natin nalubog sa baha ang Luzon. 'Di ba? Tapos pagdating ng bigla ka nagalit. Sinasabi mo sa isang speech mo pa na andyan naman yung flood control project na yan, na-overwhelm lang. Kasi wala nang schedule yung pag-ulan. Ano yun? Gago ang puta. Tapos may sinabi pa siya na I think hindi yan yun yung ipunin. So iipunin natin ng tubig ulan at gagamitin natin tagtuyot. Di ba? Napakagago. Sinong matinong tao ang magsasabi nun? Tapos ano pa? Ano pa ba yung sinasabi niya? Pagdating sa dulo, siya na yung bida. Yung for the boys dyan, mahiya naman kayo. Biglang ganun. Anak ng putya. Wow. Ikaw pa yung bida bandang huli. Ikaw pa yung parang, Ano to, sir? Puta, nung una, pinagbalaki mo, bandang huli, kinahiya mo na? Anong pa bang komisyon, anong truth commission, anong investigative body pa ang kailangan mo? Nandyan na yung budget, nakikita natin kung paano siya kinuha. Diba dapat nun, diretso mo na gawin, tanggalin mo na yung speaker mo. Diba? Sabihan mo na yung mga kaalyado mo sa House of Representatives, ayusin niyo yung budget, tapos panagutin mo na yung... Ganun kasimple. Kasi hindi niya madirekta yung pinsan niya. Hindi niya ma-pinpoint yung mga... kahit nga si Senator Amy, kahit hindi natin gusto yan, di ba? Sinasabi na si Martin Romualdez ang naggagawa ng kaguluhan dyan at tumatrabaho ng budget. So, yung ate alam, tapos ikaw hindi mo alam, pinapaikot-ikot mo pa na magsasabi na sumbong sa Pangulo ang ginawa ninyo, ang kontraktor ang tinrabaho ninyo. Tapos, kontraktor nagsalita na yung mga diskaya nagsalita, sinabi yung mga congressman. Tapos bandang huli sa Senado na napunta, si Jinggoy tsaka si Villanueva ng ang issue. Wow. Ang galing nyo magpaikot no? Tapos ayaw nyo pang ibalik yung si Bryce Hernandez. Natatakot dahil natatakot sa Senado. Bakit? Ang akala niya nung panahon na yon ang Blue Ribbon Committee pa o chairman si Marcoleta, tapos nando pa si Jinggoy. Nangyari bago niya sabihin yun, natatakot siya sa Senado, si Soto na tsaka si Lacson ang nakaposisyon diyan. Tapos bandang huli sasabihin ni Bryce na okay na ako sa Senado kasi nandiyan na si Soto. Uy, si Soto nung nakaraan pa yan, bago ka magsalita na natatakot ka. Di ba nahuhuli yung mga kasinungalingan ng mga tarantadong yan? So bilang presidente, dapat asikasuhin mo na agad-agad. Tanggalin mo na yung speaker. Hindi mo matanggal kasi siya yung inaasahan mo dyan pagdating sa budget. So kayo talaga yan. Magkakasabot kayo. Anong pinagmumukha mo lang na safe ka o pinagmumukha mo lang na ako, hindi ako yan
Ako ayaw ko ng corrupt. So gagawa tayo ng panibagong body para nga pa imbestigahan tong mga nangyayari na to. Which is pwede mo namang gawin, direktahin mo yung speaker. Kasi sila ang gumagawa ng budget yan. At alam naman yan, open book na yan sa mga Pilipino. Alam naman ng mga Pilipino nangyayari. Hindi nyo na kailangan itago. Para sa yung investigasyon? Para iba yung ma-blame sa mga katarantaduhang ginagawa ninyo? Yun lang yan. Mag-lifestyle check ka na dyan sa mga congressman at sa mga staff nila. Dami dyan, may bahay sa abroad. Hindi niya alam kung ano gagawin at masyado siyang mabagal gumalaw. Mamadali ang Pilipinas. Nagmamadali talaga ang Pilipinas kasi puta, lubog na tayo eh. Tama ka dyan, BP Sara, kasi lubog na ang Pilipinas, magmamadali talaga yan. So, ang Marcos, mabagal. Puta, inabot ka pa ng 4 years, no? Ay na kaya ang hirap eh. Ang hirap tignan niyo yung mga yung mga Pilipino. Putsang ina, gigil na sa nangyayari sa Pilipinas. Kasi biruin mo, may value added tax, meron pang tax sa mga trabaho, binabawas. Putang ina niyo, nasa inyo lang napupunta. Ginagawa yan, yung tax na yan para sa pag-aayos ng Pilipinas. Para sa mga Pilipino din. Putang ina, hindi eh. Anong ginawa? May tax tayo. Saan napunta? Sa ayuda. Diba? Tapos sa mga project, sa bulsa talaga rekta. Yung mga pinang-ayuda ng mga yan, wala pa yan. Putang ina, wala pa yan. Sorry sinisipon talaga ako mga pare. Wala pa yung mga yan. Kumbaga, basic lang yan. Parang kurot lang yan dun sa pera talaga nila. Putang ina nyo. Makapal ng mukha ninyo. Sa mga Pilipino, tingnan nyo, lubog sa baha, gutom. Putang ina, wala na. Di ba? Magrarally ang mga yan. Magrarally ng mga Pilipino. Putang ina yan. Siyempre, absent sa trabaho yan. Wala makawala ng pakialam eh. Kahit na anong sigaw, anong sabihin natin o anong galit ng mga Pilipino, hanggat hindi talaga umaaksyon yung dapat umaksyon. O kagaya niyan, sa AFP, yung Armed Forces, dapat sila nang manguna dyan eh. Para matauhan na itong mga nakaupo na ito. Pababain nyo na yung si Romualdez. Buta na, wala naman silbi yan. So, tangin na itong mga Marcos na ito eh. Pag upo talaga nito mga ito, lumubog talaga ang Pilipinas agad eh. Pero mo, pinaganda ng Pangulong Duterte, nagka-pandemic pa nun ha. Pinaganda ni Pangulong Duterte ang antas ng mga Pilipino, lalo-lalo na yung mga OFW natin. Pucha, pagdating ng Marcos, nabago na naman. Biruin mo, buong mundo nakakahiya. Alam ang kahihiya ng Pilipinas. Biruin mo, yung Korea, di ba? Binawi yung loan o yung hindi pumayag doon sa loan ni Marcos. Bakit? Putang ina, ba't maglo-loan yan? Saan napupunta yung mga nilo-loan yan? Sa kurakot? Ganong katindi. Sinong mag-aayos nun? Si BP Sara. Pag upo ni BP Sara sa 2028, putsa kang damakmak na problema ang aasikasuhin niya. Anak ng tinapa. Kaya kawawa eh. Kawawa to si BP Sara sa 2028 pag naging presidente to eh. Pero malamang talaga at pag naging presidente to maaayos ang Pilipinas. Tignan nyo nga sa Davao, ang ganda ng ang mga Duterte ang nandun, di ba? Kaya sana talaga, kung tutusin niya, sana mas papaaga pa to maging presidente. Para yung natitirang 2 taon dagdag sa sa kaayusan ng Pilipinas eh. So yan, mga animal na yan. Puro paninira na lang gagawin yan sa Vice President natin. At wala. Tignan nyo nga yung mga tanungan ni ate pang pang impeachment eh. Hindi pang budget deliberation. Pare-pare sila ng narrative. Siyempre, mga komunista eh. Anyway mga pare, maraming salamat sa pagsama sa akin. Huwag niyo pong kakalimutan mag-subscribe sa aking channel at syempre mag-share at mag-like na rin ang ating mga videos. Paki-follow na rin po ang aking Facebook page na Paring RJ at ang aking TikTok account na Paring RJ Banateros. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Ingat po kayong lahat and God bless you all. Para sa inyo po ito. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod.
Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan. Di matitinag, di matatakot, para sa bayan tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutok.